Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Pinsan Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap ay nandito tayo kay Brother Paas na ayan, isa din po ito sa mga na nag-pray po sa akin na para umangat po yung aking channel. At soon ay gumanda naman po So ayan, napapasalamat ako sa kanya, sa kanyang dasal na yun, at nagbunga po yung kanyang pray po So ayan, at para makabawi din tayo para sa kanya. At ngayon po ay meron po siyang pinagdadaanan na sakit. So nagbili pa ako ng prutas at abutan po natin siya ng konting biyaya po mula sa ating YouTube channel. So tara mga kalingap, sana po matulungan natin si Brother Paas sa kanyang sakit po. So tara po. Ayan mga kalingap, yan si Brother Paas, nandyan po. Sobrang payat niya lang. Kawawa ng mga kalingap. Sobrang payat na ni Brother Paas. Hello po! May Doberman ka dito, Kuya Brother Paas. Grabe pinayat mo po. Hello po, bless po. Bless, Kuya Brother Paas. Kamusta na, Kuya Brother Paas? Kamusta na po ang pakiramdam? Okay naman. Okay naman po. Oo. Ito, may pasalubong ako sa iyo. Salamat. Prutas yan. Grabe ang pinayat mo po, Hindi na ako nakakakain eh. Ay, di ka na po nakakakain. Kahit sinusuka ko. Sinusuka mo po. Ano daw po ba ang sakit mo? Esophageal cancer daw. Ano daw po? Esophageal cancer. Cancer daw po? Esophagus cancer? So, ano daw po ang tamang lunas po dyan? Chemo eh. Ayoko magpa-chemo. Ayaw niyo po magpa-chemo. Payat ko na ito, magpapa-chemo ko. Anong stage na po? Wala pa naman. Okay lang, Kuya Brother Paas, na mablog kita? Okay lang, nakablog ka na. Siyempre, para, kumbaga, respeto lang. Okay lang po? Oo. Kailan mo pa siya napansin? Tagal na ito, February pa. February pa. Hindi ko na alam na matutungo sa Cancer. Ano sabi po? May pag-asa pa daw po na gumaling, mga ganun po? Hindi ko alam. Grabe na. Tubig sinusuka ko. Pati, ano po, sinusuka mo din po? Malaan na lang ng Diyos talaga. Ang lulubin ng Panginoon. Kasi yung mahirap kasi. Yung pinaka bottom line natin kumain. Tapos hindi ka makakain. Ang hirap. Diba? Opo. Yun ang buhay natin, pagkain. Tapos ako pagkain, hindi ako makakain. Hindi ka makakain. Eh siyempre, pag di ka kakain, saan ang punta mo? Di ka matayan. Opo. Saan daw po ba siya nakukuha yung sa ganyan sakit po? Hindi ko alam. Kasi that time, nung parang ni Rina, birthday ni Rina, di ba magkatabi tayo habang kumakain? Doon pa lang, nagsusuka ka na eh. Pero ano po yun? Doon pa lang o matagal na? Tagal na yun. Matagal mo na po nararamdaman na talagang nagsusuka ka? Hindi ko nga alam kung anong dahilan. Bakit po sa ganyan nang ikaw pa yung tinamaan ng ganyang sakit na alam mo nung ikaw yung tumutulong sa mga nangangailangan? Iba yung kaisipan ng tao sa kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos, hindi natin kayang arukin. Kahit ako, di ko naman pinangarap na magkaganito. Opo. Kasi lahat tayo, kaya nga tayo nabubuhay dahil sa pagkain eh. Opo. Kaya ako gusto kong kumain, hindi ko makain.
gusto kong samantalang ang buhay natin sa pagkain. Mm. Tapos ito ngayon, hindi ako makakain. Napakahirap. Opo. Hindi. Ang malupit nito, kami pang dalawa ni Mrs. yung May sasakripisyo po. nagkaroon ng mabigat na pagsubok. Pati din po si ate, meron din po. May breast cancer baga stage 3. Ay, grabe ano. Parehas kayo may cancer. Ito siste. Naglilingkod ako sa Diyos pero hindi ko iniisip na ako mismo naglilingkod sa Diyos dadapuan ng sakit. Kasi ako'y nananalangin sa mga may sakit. Opo. Tapos ma-find out ko ako rin pala may sakit. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko naman sinisisi ang Diyos. Marahil kapabayaan ko ito nung kabataan. Saan po na ano mga ano po? Takaw sa alak, takaw sa sigarilyo. Nung panahon mo po. Panahon hindi pa ako pastor. Nung panahon po hindi ka po pastor. Nagsisisi ka na po ba, Kuya Brother, pa sa lahat ng nangyari? Actually, nung tanggapin ko si Jesus nung ako age 30, nagsisihan ko lahat ng ginawa ko. I became pastor 30 years old. Until I get 55 years old. So, hindi ko ina-expect na magkakaganito ako. Tapos, nagpa-endoscopy ako. Tinignan, may bukol daw ako sa sikmura. Opo. Tinanong na misis ko sa anong dahilan daw. Sa alak daw at sigarilyo. Sabi ko sa doktor, 25 years na yon ang nakalipas. Siguro nung ngayon lang nag-react. Tapos siyempre nung nagpapasada ako, kaya laki ng bahay na ito, magkano upa ko? 4,000. Opo. Tubig ilaw, 5,000 lahat. Di man ako nakakain ng almusal tanghalian, puro tubig lang. Titipid kasi. Papaaral ako. Ang dalawang anak, araw-araw kumakain kami. 15 years of my life na puro tubig. Ang kain ko tanghalian, hapunan lang. Makakain man ako ng umagaan tanghalian pag may handaan. Maswerte na po. Mabuti nga, nung si Kuya Bal ay pinagpala ng Diyos daw lumaki channel, kinuha ako. Yun, nakaluwag-luwag ako ng konti nung magka-YouTube ako. Tapos ito nga, naranasan ko yung ginawa. Ang kapalit naman sakit. Di paano yan, Kuya Brother Paas? Diba, na ganyan, nagkasakit ka nga po, pati si misis mo. Paano yung income ninyo? Paano yung pumapasok na ganun po? Saan na po kayo kumukuha ng pang-income? Ay, biyaya ng Diyos, nabigay naman si Bal. Sininong po nabigay? Kumikita naman yung YouTube, hindi nga lang, kasi hindi na ako nakakapag-upload eh. Puro live na lang. Itong katayuan ko, parang nahiya naman ako mag-live. Kasi payat-payat ko na. Maawa lang yung tao sa akin. Pero minsan hindi pwede, kailangan talaga eh. Opo, kasi doon ka mag-income. Okay, ito binitawan ko na ito. Hanggang October na lang ako dito. Dito sa bahay na ito? Saan na po kayo? Yung bahay na pinagawa ko, lilipat na ako dun. Doon na po kayo lilipat. Tapos na po. Malapit na. Ang problema nga, nagkabahay nga ako, may sakit naman. Parang hindi mo na-enjoy. Hindi natin ma-enjoy ang material na bagay sa mundong ito. Lalo na pag napuan ka ng sakit na walang kagalingan. Tanging himala na lang ng Diyos. Ako di ko pinangarap na magkaroon ng ganitong sakit. Pero hindi ko sinisi yung Diyos. Marahil may pagkukulang din ako. Pero salamat, in 25 years of my life na pagsisilbi sa Diyos, hindi naman ako pinagkulang.
Although, ngayon nagkasakit ako. Tingin po Brother Paas, nang ikaw dati tumutulong ka po sa mga nangangailangan. Pag mayroong kita yung YouTube, pag Opo. wala. Tapos ngayon yung nangyari sa iyo, parang ikaw na po yung ngayon ang kailangan ng tulong po. Yan nga ang malungkot ko. Marami na po ba kami pumunta dito na vlogger na minamusta ka po? Marami-rami naman ha. Yan nga malungkot. Kailan may sakit ako, tsaka ako naalala eh. Yun lang. Pero okay lang kasi salamat na rin naman kasi kahit pa paano binisita ako, kinumusta, malaking bagay na rin yun. Natatandaan mo pa Kuya Brother Paas when I was start mag-vlog. Oo. Nagsisimula ako na pinag-bless mo ako, pinag-pray mo ako. Oo. Kaya sobrang salamat po ako dun. Kaya sabi ko, kailangan ko puntahan din si Brother Paas, kamustahin. Tutuwa nga ako kasi at least naging success ka naman kahit pa paano. Opo. Although wag lang ma-discourage. Opo. Pag na-discourage ka, go lang ng go. Opo. Kaya nga po. Kaya sobrang thankful po ako na nung pinag-pray mo ako, Kuya. Dahil, alam ba kung bakit? Siyempre, pag pinipray ka ng isang tao, ibig sabihin, bine-bless ka na Lord. Diba? Conviction naman yun sa akin, yung God speak to my heart na ipag-pray kita. Para hindi ka magmayabang, hindi ka Opo. magmalaki. Yun po yung inano mo sa akin na kapag umayos na yung channel mo, huwag kang magmayabang, Oo. huwag maging matigas ng ulo, huwag mo iangat ang yung paa, di ba? Kasi ang kasikasan, pansamantala lang yun. Tama po kayo dyan. Kasi lahat tayo mawawala dito sa mundong ibabaw. Tsaka aanin mo yung pera. Money is just a material things. Opo. Pag nagkakasulan ko ito, sakit ako. Opo. Kahit ang dami ng pera ko. Mauubos at mauubos. Hindi. Ang point ko dito, kahit marami akong pera, bumili na ako ng pinakamahal na pagkain na nakakahalaga 100,000, kaya kong bilhin. Oo. Hindi ko rin ma-enjoy eh. Kasi may sakit ka. Hindi ko makakain. Opo. Sakit ako. Sabi ko nga, kung alam ko lang magkakaganito ako, di sana hindi na ako hindi na lang ako nagkaroon ng konting langya. Dating buhay na lang. Simpleng buhay na lang. Siguro hindi mo ano yung ganyan sakit. Hindi ko rin masasabi. Kasi kung ako na may dumating sa punto na ganong buhay na kumain dili kami mag-asawa ng anak ko, baka hindi na ako umabot ng isang buwan, patay na ako. Kaya ako, ang laki ng pasalamat ko sa pamilya Matubang. Team Kalingap sa pangunguna ni Van, Edna at Anirab. Kung wala sila, hindi ko mararanasan ang ginawa sa buhay. Kasi noon, para lang akong pulubi. Pag nakikita ko sila, padi. Baka naman may pambili man lang ng bigas. Hingi po sa kanila. Kasi nakikilabasan lang ako ng tricycle noon. Sa kanila po. Nagkataon naman si Bal noon, medyo maarangkala na yung YouTube ko. Opo. Eh si Bal naman, sa ting makikita ako kahit di na ako humingi. Binibigyan ako niya kahit saan ako makita pag namamasada ako. Tsaka iba ang pinagsamahan namin ni Bal. Opo. Ikaw din po ang isa sa saksi kung paano nagtagumpay si Ninong po. Hindi matatawaran ng salapi yung aming pinagsamahan. Hindi pa pinanganganak si Pau, kasama ko na si Bal. Nagbubuntis pa lang si Pau kay Edna. Nakailan lipat kami ni Bal sa bahay. Magkasama pa rin. Nagbinata si Raji, nagkasawa. Kasama pa rin kami. Until now po, ano? So, may tanong ako sa iyo, Kuya Brother Paas. Ano po ba ang tanging kailangan mo sa buhay mo ngayon? Kung ako tatanungin, gusto kong madugtungan ang buhay ko. Pero kung hanggang dito na lang talaga, purihin ng Diyos. Kasi nararamdaman ko baka di na ako magtagal. Kasi ang panalangin ko, gumawa ng himala ang Diyos. Hindi nag-work ang faith ko eh. Lalong lumalala ako. Lalong lumalala po. Kaya sabi ko, hinihintay ko na lang yung kamatayan. Yan, kakaiyak ka naman, Brad.
Bakit po? Hindi ako pinakinggan ng Diyos. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Kasi ang unang desire ko lang, tanging inihiling ko lang sa Diyos kung siya buhay at makapangyarihan ang Diyos. Tutugunin niya yung panalangin kung makakain ako at makabangon ako, makapaglingkod sa Kanya. Pero kung hindi naman ako, sabi ko nga, kung buhay kang Diyos, buhayin mo ako. Kung hindi mo naman ako bubuhayin, patayin mo na lang ako kasi hindi ko na kaya eh. Hirap ka na po. Nahihirapan ako. Pero hindi ako nag-iinayang sa buhay ko. Kasi alam ko, deep in my heart, may accomplishment ako. May legacy. Kasi marami naman akong pinag-umaling. Marami namang vlogger na umasenso through prayers. Totoo po yan. Pero, bakit ako nananalangin? Hindi ako tinutugon. Lahat naman ng mga pagkakamali ko, inamin ko na sa Panginoon. Pero kung bibigyan pa ako ng Lord ng chance na mabuhay, maglilingkod ako, babalik ako sa pagpapasto. Grabe, naiyak po ako sa sinabi niyo. Alam mo, kahit tubig sinusuka ko. Hindi, wala na pong pumapasok sa tiyan mo po yan. Kaya nga ang panalangin ko sa Diyos, ang deal ko sa Kanya. Kung hindi na ako makakain, at lalo araw-araw mahirapan ako, kunin niya ang buhay ko. Pero kung pagbigising ko sa araw ng bukas, ako'y makakakain na maglilingkod ako sa Kanya. Tagal na rin ako hindi nakakapagpastor eh. Kahit sino naman tao, pag hindi na kumakain, ano pang i-expect mo, mabubuhay ka pa ba nun? Even tubig nga, di mo na mainom, hindi ibig sabihin, hihintay ka na lang ng kamatayan. Dasal na lang po tayo, Brother Paz. Ay, yan ang naging tanim ko, panalangin. Kaya nga natutuwa ako, ang daming nananalangin sa akin. Opo. Sabi nga, kung hindi naman ako bubuhayin ng Diyos, sa dami ng nananalangin sa akin, hindi naman ako mapapahiya ang Diyos eh. Opo. Kuya, maabot ako sa iyo ng pandagdag sa pangbili-bili dito ha. Ano po? Kuya? Kailangan mo pa yan? Hindi, okay lang po kuya. Mo po ito? Pang bili-bili po ng pong pwede po dito maibili. Pasensya po, yan lang po ang kaya ko ngayon at talagang dumadaan baga po din ako sa Money is just a material thing. Opo, totoo yan. Hindi naman kita pinapunta dito, hindi ka naman ako para pumunta ka dito para bigyan ako ng pera eh. Opo. Yun lang pagbisita mo, support na yun. Opo. Nararamdaman ko na hindi nyo nakalimutan si Brother Paz, nagmamahal sa inyo. Opo. So yun, masarap na yun eh. Opo, salamat sa Hindi ko naman kailangan ng pera, ang kailangan ko kagalingan. Kailangan ko makabangon sa kumdaman. Aanin kong pera, mamamatay ako, di ko naman madadala ito. Totoo po. Kaya mo po, Kuya Brother Paz, isama po kita sa akin dalangin na gumaling ka po. Hindi lang naman ikaw. Libong tao, pero wala. Ito, ganun pa. Wala pa rin po nangyayari. Gusto ko nga sanang mawala ng pag-asa, pero sino ako? Diyos lang naman ang kailangan kong lapitan, wala nang iba eh. Opo. Laksan mo lang po ang loob niyo po. Brother Paz? Ha? Salamat ha. Opo, wala nga naman po. At ako'y di uuwi na po. Ka lang po, laksan mo lang lagi ang loob mo. Alam ko po na mabait po si Lord. Hindi kanyan pababayaan. Kung ano pong dinasal mo sa mga taong may mga karamdaman, sa mga katulad kong mga charity vlogger, sa mga may YouTube channel na umangat at umayos ang channel, lahat ng prayer mo po, siguro, darating din ang panahon po, ibibigay din sa iyo ni Lord yung tanging kailangan niyo po. Amen, amen. Loobin naman ang Panginoon. Kaya, keep believing lang po tayo kay Lord po. Ay, oo naman, kasi yan naman ang lagi ko sinasabi sa YouTube ko eh. Opo, yan. Kasi, kung hindi na ako aabot ng 2025, okay lang.
Pero kung 2025 buhay pa ako, purihin ng Diyos. Sige po, Kuya Brother Paz, at ako'y aalis na din, ano? God bless po sa'yo. Salamat sa Opo. bigay mo, nag-effort ka pa. Opo, walang problema po, Kuya Brother Paz. Malaking tulong din po ang ginawa niyo po sa akin. Kaya gusto ko rin po makabawi po sa inyo. Maraming salamat po. Huwag mo lang kalimutan yung Diyos. Opo, totoo po kayo dyan. Salamat po. Kung maglalakad ka, lagi mong tatandaan, hindi ka nakaangat. Opo. Nakatapa ka sa lupa. Opo. Sakali mong mawala ako, may naiwan akong alaala sa iyo. Opo, Kuya Brother Paz. Salamat Hindi po. mo malilimutan habang ikaw'y nabubuhay. Opo. God bless po sa iyo. Yan na po, babay na po. Salamat sa pagbisita. Sige po.